Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Rice, Lorena, Prince, Judith, Maylen, Francisca, Rocky, Edmundo, June, Miriam, Raquel, Naomi, at sa bawat isa po sa inyo na kasama natin dito sa ating araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos. Natuloy po natin yung ating series po patungkol po sa Experiencing God's Peace. I hope and pray ng bawat isa po sa inyo at bawat isa sa atin na nakikinig dito sa mga devotions natin, nararanasan natin. Nagkakaroon tayo ng karanasan patungkol sa kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Now, yung kapayapaan po, hindi po ito nakabase sa sitwasyon ng ating buhay. Hindi po ito nakabase kung may trabaho ka o wala, may sakit man ang miyembro ng pamilya mo o wala. Hindi ito nakabase sa kung anong status mo, kung mayaman ka man o mahirap, or kung nakikita mo man na promising yung future or not. Ang kapayapaan po ay nakabase kung sino ang Diyos sa buhay natin. And the more you focus on God, the more you will have God's peace. Now, dito po sa ating aaralin ngayong umaga, ito po ay matatagpuan sa awit or Psalm 29, 10 and 11. Now, sabi po dito, the Lord sits enthroned over the flood. Napakaganda, no? Unang linyahan pa lang. And by the way, ano pala to, towards the end of this psalm. Sabi dito, the Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as King forever. May the Lord give strength to His people. May the Lord bless His people with peace. Ang Panginoon ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Ang Panginoon nawa ay magbibigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Now, unahin po natin yung unang dalawang linya dito. No? Sabi dito, the Lord sits enthroned over the flood. Ang Panginoon ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng baha. Usually po kasi yung baha, it's not a good thing kapag bumabaha. Maraming taong naghihirap, nagdurusa because of baha. Maraming mga pananim ang nasasalanta. Now, during that time, pag sinabi mong baha, trahedya po talaga, no? Pero isipin po nating mabuti. Sa gitna ng mga ganitong klaseng pagdurusa, kalamidad, meron pong Panginoon na nakaupo sa trono. Ano pong ibig sabihin nito? Na yung Panginoon po natin, hindi siya nagulat dahil bumaha. Hindi siya nagulat biglang lumakas yung ulan at bumuhos ang ulan at biglang yung tubig sa ilog ay nagsilakihan at natangay yung mga bahay natin, no? Yung Diyos hindi nagugulat. Yung Diyos hindi yan natataranta, hindi nagpapanik. Kailanman hindi nawala ang kapayapaan sa Diyos. Ang Diyos ay laging merong kapayapaan. Bakit merong kapayapaan ang Diyos? Because God knows that He can do all things. In fact, sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos, mapapangyari niya ang lahat ng bagay. Now, sa kahit ano pong baha o trahedya o sakuna o sa paningin natin aksidente or kalamidad or tinatawag nating natural calamity, huwag po nating isipin kailanman na yung Diyos natin absent nung mga time na yon. Oy, bumaha ngayon, absent si Lord, no? Oy, lumindol ngayon, nagumuho yung maraming mga buildings, absent si Lord na yon. Hindi po ganon. Ang Diyos laging present at siya po ay nakaupo sa trono. Ano ibig sabihin po na nakaupo sa trono? Ibig sabihin siya ay naghahari. He controls the flood. He controls the situation. He controls the affairs of this world. The Lord is King over the flood. Kaya sabi dito, ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Ano pong ibig sabihin nito? Yung hari po, pag nagsalita, napapangyari niya lahat ng bagay. Kahit yung baha. Kaya pag binasa niyo itong salmo na ito, kahit yung kumakain yung hayop, sa Diyos pa rin ang may kagagawa nun. Tingnan nga po natin, bisitahin natin ng mabilis lang, no? Psalm 29. Random lang, no? Verse 6, for example. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang mga bundok sa Lebanon at ang bundok ng Hermon na parang bisirong baka na tumatalon.
tumatalon-talon. Ang tinig ng Panginoon ang nagpapakidlat. Ang tinig din ng Panginoon ang nagpapayanig sa disyerto ng Kadesh. Sa tinig ng Panginoon napapanglaw ang mga puno ng isina at nalalagas ang mga dahon sa kagubatan. At ang lahat ng nasa templo ay sumisigaw, ang Diyos ay makapangyarihan. Napakaganda po, no? Ang Panginoon ay may kapangyarihan sa mga baha. Maghahari siya magpakailanman. Ibig sabihin po rito, the Lord is king over the flood. The Lord is in control. Ang Diyos ang merong sovereignty over all things. Now, yung pangalawa po nating katuroan, worship strengthens our faith. Yung pagsamba po, ito po ang nagpapatibay sa ating pananampalataya maging sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yung pagsamba po. Bakit po? Kasi sa tuwing sumasamba tayo, na itutuon natin yung ating puso't isipan sa mga characteristics o mga katangian ng Diyos. Kaya po, napakaganda ng Psalm chapter 29 eh. Pag binasa niyo po ito, nagsisimula at alam niyo po pag nagbabasa po tayo ng Bible, yung mga bagay na pinauulit-ulit, yung mga salitang pinauulit-ulit, yun po ay mga importante. Kaya pinauulit-ulit. Pansinin niyo po rito sa verse 1 and 2. 4 na beses inulit. Ascribe to the Lord. Ascribe to the Lord. Ascribe to the Lord. Worship the Lord. Ibig sabihin po ng ascribe, nire-recognize mo kung sino talaga yung Diyos. Sa iba naman pong translation, papurihan. Purihin ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Now, ito pong salmo ito, nagsisimula po ito sa awit ng pagsamba. At kung mapapansin po ninyo, pag sumasamba ka talaga, mas nakikilala mo kung sino yung sinasamba mo. Lord, ikaw yung makapangyarihan sa lahat. Mapapangyari mo lahat ng bagay. Kaya magkakaroon ka talaga ng mas matibay na pananampalataya at mas magkakaroon ka ng kapanatagan at kapayapaan. Kasi the more you worship God, the more you know Him, and the more you know who God is, the more you will put your trust in Him. Kaya mawawala yung mga anxieties, problema, kabalisahan sa atin. Worship strengthens our faith. Kaya mga kapatid, no, sa panahon na tayong nanghihina, nawawala ng pag-asa, sa panahon na para tayong binagsakan ng langit at lupa, hindi natin alam yung gagawin natin, confused tayo, hindi natin alam paano matutugunan yung pangailangan ng ating mga anak o ng ating pamilya. Alam niyo po, pinakamainam gawin, pinakaunang-una, worship the Lord. Because when you worship, you will focus your minds and your hearts on God. Imbes na nakatuon ka dun sa mga nangyayari sa buhay mo, maitutuon mo yung mga isipan mo sa Diyos. At tandaan po natin, kapag itinuon natin yung isipan natin sa Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng kapanatagan, kasi alam natin yung Diyos ang kikilos sa ating mga buhay. So worship strengthens our faith. Pangatlo po, trusting God's Word gives us peace. Yung pagtitiwala po sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya pag tinignan niyo po itong salmo na ito, again, yung mga bagay na pinauulit-ulit, importante po yon. Verse 3, the voice of the Lord is over the waters. The voice of the Lord is powerful. Verse 4, the voice of the Lord is full of majesty. Verse 5, the voice of the Lord breaks the cedars. Verse 7, the voice of the Lord flashes forth flames of fire. Verse 8, the voice of the Lord. Verse 9, the voice of the Lord. Paulit-ulit, ilang beses po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 beses po pinapaulit-ulit yung salitang the voice of the Lord, yung tinig ng Panginoon. So isipin niyo po yan, gaano po ka-importante yan. The voice of the Lord, ibig sabihin po nito, yung salita ng Diyos, kung anong sabihin ng Diyos, yun yung magaganap, yun yung mangyayari. Trusting God's Word gives us peace. Pag sinabi ng Diyos, walang makakapigil doon. Pag pinagdesisyonan ng Diyos, walang makakabago noon. Pag merong blessings ang Diyos na ibinigay sa iyo, talagang para sa iyo yun, walang makakapigil doon, walang makakahadlang doon. Now, kapag tayo ay magtitiwala sa Diyos, sa tinig ng Diyos, sa boses ng Diyos, mga kapatid, magkakaroon talaga tayo ng kapayapaan.
Tingnan niyo po rito, may the Lord bless His people with peace. After niyang sabihin yon, the voice of the Lord, the voice of the Lord, the voice of the Lord, may the Lord bless His people with peace. Bakit po? Ano bang meron dun sa the voice of the Lord? Well, pag pumunta ka po sa Genesis chapter 1, lahat ng sinabi ng Diyos nangyari. Let there be light, and there was light. Ganun lang kasimple. Nagsalita ang Diyos, nalikha kung ano yung sinabi ng Diyos. Kaya po, kung tayo, punong-puno tayo ng mga alalahanin, no? Pag tayo dumulog sa Panginoon, nanalangin, sumamba sa Diyos, kinikilala natin yung Lord na Creator, King of all creation, the Lord who is King over the flood. Kaya magkakaroon ka ng kapayapaan eh. Tapos natututunan mo pang pagtiwalaan yung Diyos na yon. Kaya po ako pag nananalangin ako, inisip ko, Lord, you are the creator of all things. That settles it. Kung ano yung mga susunod ko mga prayer request, tapos na yun. Kasi sa umpisa pa lang ng panalangin ko, in-acknowledge ko na, Lord, kayo ang may lalang, may gawa ng lahat ng bagay, ng langit at ng lupa at lahat ng bagay. So, yung worship po, it strengthens our faith, and trusting God's word gives us peace. Now, ilan po sa mga application mula po sa talatang ito? Number 1, trust that God is sovereign over the flood. Kung tayo po man ay dumadanas ng matinding baha sa buhay, or wag na literal na baha, no? Wag nang figurative na baha ng problema. Yung literal na lang na bumabaha yung luha mo, no? Dahil sa maraming bagay. Magtiwala po tayo na God is sovereign. Makapangyarihan ng Diyos. And He is never absent. Kailanman hindi umabsent ang Diyos. Lagi siyang present, lagi kanyang kasama. Ngayon mismo, kasama mo siya at maaari mo siyang pagtiwalaan, kausapin at sambahin. Number 2 po, worship God especially when we are weak and helpless. Kapag tayo po ay isang taong helpless, matanda na, no? Byuda na or byudo. Meron po ako nakasalubong na isang lolang-lola na, no? Long time ago. Namumulot siya ng mga tuyong sanga. Tapos magdamag niyang gagawin yon. Papasanin niya pa yung panggatong, ibababa niya pa ng bayan. Pamalit lang ng ulam ng sardinas. Sabi ko, matindi yung mga ganong pagsubok eh. Pero ang sinasabi ng Diyos, ang Diyos malalapit sa mga byuda. Na pag nanalangin ang byuda sa Panginoon, sasagutin niya. Kaya po worship God especially when we are weak and helpless. Sa panahon na mahina tayo, sumamba tayo sapagkat makakatagpo tayo ng kalakasan sa Diyos. Pangatlo po, rely on God's ability to make things happen through His Word. Rely. Anong po ibig sabihin ng rely? Manangan. Kumapit lang tayo dun sa abilidad ng Diyos, sa kakayanan ng Diyos, na kaya niyang mapangyari ang lahat ng kanyang sabihin sa pamagitan lang ng kanyang salita. Alam niyo po, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, merong centurion na lumapit sa kanya o nagsugo ng mga alagad, no? Mga utusan. At sinabi niya, Lord, just say the word. Magsalita ka lang, gagaling yung alipin ko. Sipin niyo po yung ganong klaseng pananampalataya, yun po ang hinihingi ng Diyos sa atin eh. Yung sasabihin mo kay Lord na, Lord, just say the word and it will happen. Magsalita ka lang, Lord. Mapapangyari mo ang lahat ng iyong naisin. So, rely on God's ability to make things happen through His Word. Ilan lang po ito sa ating mga mga applications, life applications. I hope marami po kayo natutunan sa mga talatang ito. So, para po sa ating discussion, why do we find strength and peace in God when we worship? Bakit po nagkakaroon tayo ng kalakasan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan kapag tayo'y sumasamba sa Diyos? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Sovereign Lord, You created everything by just speaking. Your word makes things happen. All of creation obeys Your bidding. You sit enthroned as King over the flood. You control everything. Therefore, I will find strength and peace in You. I worship You, Lord, especially when I am weak and helpless. I honor You and love You. I pray this in Jesus' name.
Amen and amen. Kaya nga po mga kapatid, no, kung tayo ay dumaranas ng, we feel helpless and weak, nanghihina tayo, nawawala ng gana, nawawala ng pag-asa, ito po yung time na dumulog sa Panginoon at humingi ng kalakasan sa Kanya. Tayo po'y sumamba sa Kanya at makatagpo po tayo ng kapayapaan mula sa Diyos. Now, gusto ko po magpasalamat kay Marlonito na kasama po natin, katuwang natin dito sa ating devotion ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.